Tinawag siyang magnanakaw sa pamamahay na kaniyang pinagsilbihan ng buong puso. Habang basang-basa si Roxy sa gitna ng bumubuhos na ulan, dinig na dinig niya ang tawanan ni na Carlene at ng pamilya Villacorte sa loob ng mainit at tuyong mansyon na tila nagdiriwang ng isang tagumpay. Ang tanging narinig niya mula kay Andres, ang lalaking pilit niyang inuunawa, ay ang malamig na utos na huwag na siyang lalapit sa mga bata. Ngunit sa halip na hayaang lamunin ng dilim ang kanyang pag-asa, pinunasan ni Roxy ang humahalong luha at ulan sa kanyang mukha. Mahigpit niyang hinawakan ang nilukot na reseta ng gamot sa kanyang bulsa, ang ebidensya ng lason na dahan-dahang pumapatay sa mga anghel na kanyang minahal. Babalik siya, hindi para magmakaawa, kundi para iligtas ang mga inosente mula sa demonyong nakadamit ng seda. Ngunit paano lalabanan ng isang hamak na yaya ang kapangyarihan ng isang buong angkan? Tita, bakit ba natin pinagtitiyagaan ang amoy isdang yayang yan dito sa mansyon? Baka may dalang sakit yan na pwedeng mahawa sa mga bata, lalo na kay Lysander na napakahina ng resistensya. Ang matatalim na salitang yon ni Carlene ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo, tila mga patalim na direktang ibinaon sa puso ni Roxy. Sa mga sandaling iyon, si Roxy ay nakaluhod sa malamig at matigas na sahig na gawa sa marmol, sa labas lamang ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid tanggapan. Ang kanyang magagaspang na daliri, na tadtad ng kalyo mula sa maghapong pagkayod, ay maingat na humahawak sa isang maliit na butones. Tinatahi niya ang punit na uniforme ni Lysander, ang paboritong damit ng bata, na tanging alaala mula sa yumaong ina nito. Gumagawa siya ng walang bayad, lampas sa kanyang oras ng trabaho, dahil lamang sa wagas na pagmamahal sa mga batang itinuturing na niyang sariling dugo. Nanginig ang kaniyang mga kamay sa narinig na pang-uuyam. Dahil sa gulat, ang matulis na karayom ay lumaos sa kaniyang balat at bumaon ng malalim sa dulo ng kaniyang daliri. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kaniyang braso, ngunit hindi siya naglabas ng kahit anong tunog. Mabilis niyang isinubo ang daliring na sugatan. Hinahayaang ang lasa ng sarili niyang dugo ay humalo sa pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang mantsa ng dugo sa kanyang puso ay mas masakit pa kaysa sa sugat sa kanyang laman. Sa loob ng marangyang silid na yon, ang kanyang dangal ay mas mura pa kaysa sa telang kanyang tinatahi. Hayaan mo na, Hija, ang sagot ni Tita Aurelia na puno ng pagwawalang bahala habang maririnig ang mahinang pagtama ng kutsara sa tasa ng tsa. Kailangan natin ng taga-alaga hanggat hindi pa napipirmahan ni Andres ang mga papeles ng pamana. Kapag nakuha na natin ang gusto natin, saka nating itatapon ang basurang yan pabalik sa squatter area na pinanggalingan niya. For now, let her stay. She's cheap labor anyway. Nabitawan ni Roxy ang uniformeng hawak. Ang bawat salita ay tila malalaking alon na dahan-dahang lumulunod sa kanya. Itatapon, basura, hamak na yaya. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata. Pinipigilan ang pag-agos ng luha na tila isang bawal na luho sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kaniyang diwa sa kaniyang tungkulin. Siya ang kalasag ng mga bata at hindi siya pwedeng mabali sa unang hampas pa lamang ng hangin. Lumipas ang ilang sandali at narinig niya ang mabibigat na hakbang sa hagdanan, si Andres. Ang kaniyang amo na tila isang buhay na rebulto. Guwapo ngunit walang emosyon, narito ang katawan, ngunit ang kaluluwa ay tila nakalibing na rin kasama ng kaniyang asawa. Dumaan si Andres sa kaniyang harapan na tila ba isa lamang siyang bahagi ng dingding. Walang tingin, walang pagkilala, walang kahit anong init ng pagkatao. Andres, darling, you look so stressed. Ang boses ni Carlene ay biglang nagbago. Naging kasing tamis ng pulot. Narinig ni Roxy ang pagkaluskos ng mamahaling seda habang tumatayo si Carlene upang salubungin ang lalaki. I prepared your favorite coffee and the kids' vitamins. Why don't you rest? Ako na ang bahala sa lahat. Dahan-dahang tumayo si Roxy at naglakad patungo sa silid ng kambal.
Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makapal na karpet, tila isang anino na naglalakad sa sariling libingan. Nang pumasok siya sa silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon. Nilapitan niya ang kama ni amihan. Ang bata ay namimilipit sa kanyang higaan, pawisan ang noo at tila hirap sa paghinga. Agad na lumuhod si Roxy sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang pawis sa mukha ng bata. Upang kumalma ito, sinimulan niyang kantahin ang paborito nilang oyayi, ang Ili-ili Tulog Anay. Ang kanyang tinig ay mahina, puno ng panginginig, ngunit bawat nota ay yakap ng isang inang walang anak. Unti-unti, kumalma ang paghinga ni amihan. Ang maliit na kamay ng bata ay humawak sa laylayan ng damit ni Roxy. Tila humihingi ng proteksyon sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang takot ni Roxy ay mas lalong lumalim nang puntahan niya si Lysander sa kabilang kama. Ang bata ay sobrang tahimik, sobrang payapa. Sa tabi ng kama ay may isang baso ng gatas na halos ubos na. Sa ilalim ng baso, napansin ni Roxy ang isang kakaibang latak. Isang kulay rosas na pulbos na hindi natunaw ng maayos. Dahan-dahang hinawakan ni Roxy ang maliit na kamay ni Lysander na nakalawit sa gilid ng kama. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Roxy. Ang balat ng bata ay kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Walang init, walang sigla, at tila unti-unti nang nilalamon ng isang malalim at madilim na kawalan. Agad na dinala ni Roxy ang kaniyang nanginginig na mga daliri sa leeg ng bata upang hanapin ang pulso nito. Ang kanyang sariling puso ay tila isang ibon na nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla, habang ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng pagdurusa. Doon, naramdaman niya ang isang mahina at mabuhay na pagtibok, tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Lysander, anak, gisihok. Bulong ni Roxy, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Niyugyug niya ang balikat ng bata, ngunit ang ulo nito ay pabalagbag na sumunod lamang sa kanyang galaw. Tila isang manikang basahan na nawalan ng suporta. Mabilis na ibinaling ni Roxy ang kaniyang tingin sa baso ng gatas na nasa mesa. Nilapit niya ang kaniyang ilong sa baso at huminga ng malalim. Doon, sa ilalim ng amoy ng sariwang gatas, ay may humahalong kakaibang amoy. Isang matapang at mapait na kemikal na tila nanunuot sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang alaala ay bumalik sa kaniyang yumaong ina. Ang amoy na yon ay pamilyar sa kaniya. Ang amoy ng mga gamot na pampakalma na ibinibigay lamang sa mga pasyenteng hindi na makatulog sa tindi ng sakit. Isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng pasilyo. Ang boses ni Carlene, na kasing linaw ng kristal ngunit kasing talim ng patalim, ay muling narinig. Andres, darling, huwag mo na silang alalahanin. The kids are finally quiet. Mas mabuting ganito para makapag-focus tayo sa engagement party natin next week. Ang mabait at masayahing tono ni Carlene ay nagdulot ng kilabot sa buong katawan ni Roxy. Paano nagagawa ng isang babae na tumawa ng ganoon kalakas habang ang batang nasa loob ng silid na ito ay dahan-dahang nawawalan ng hininga? Napatingin si Roxy sa kanyang paligid. Ang marangyang silid na puno ng mamahaling laruan at malalambot na unan ay tila naging isang kulungan para sa kanya at sa mga bata. Siya ay isang hamak na yaya lamang. Isang babaeng walang pangalan, walang yaman, at walang kakayahang labanan ang mga taong nasa kabilang panig ng pinto. Ngunit sa kaniyang kaloob-looban, isang apoy ng pag-alsa ang nagsimulang magliyab. Huminga ng malalim si Roxy at mabilis na isinilid sa kaniyang bulsa ang maliit na boteng napulot niya kanina. Ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay sumisigaw ng katarungan. Hindi niya hahayaang maging biktima ang mga batang ito ng isang maruming laro ng kapangyarihan
at kasakiman. Dahan-dahan niyang binuhat si Lysander, idinikit ang malamig na pisngi nito sa kaniyang dibdib. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka pababayaan ni Nanay Roxy. Lalaban tayo. Ngunit sa gitna ng kaniyang panata, narinig niya ang mahinang pag-ikot ng doorknob. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas at isang anino ang humaba sa sahig ng silid. Isang boses na puno ng pagmamataas at babala ang bumasag sa katahimikan. Anong ginagawa mo rito, Roxana? Bakit mo hawak ang bata? Si Tita Aurelia, ang matanda ay nakatayo sa may pintuan. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa yakap ni Roxy kay Lysander. Sa kaniyang likuran, nakatayo si Carleen na may isang mapanuyang ngiti, tila isang mananayaw na naghihintay sa kaniyang huling palakpak. Napatayo si Roxy. Ang kaniyang katawan ay naging panangga para sa bata. Alam niya, sa sandaling ito ang bagyo ay nagsisimula na at siya ay walang ibang sandata kundi ang kaniyang katotohanan at ang kaniyang pagmamahal na handang itaya ang lahat. Bakit? Bakit kailangang dumanas ng ganitong kalupitan ang mga walang malay na anghel sa kamay ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanila? At hanggang kailan mananatiling bulag ang isang amang nilunod ng sariling dusa? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa hininga ni Roxy. Nakatayo siya sa gitna ng silid, yakap ang malamig na katawan ni Lysander, habang ang matatalim na mata ni Tita Aurelia ay tila humihiwa sa kaniyang pagkatao. Sa likuran ng matanda, si Carleen ay dahan-dahang lumapit. Ang kaniyang mukha ay balot ng isang pekeng pag-aalala na mas nakakatakot pa kaysa sa harap-harapang galit. Roxana, ibaba mo ang bata. Now! Ang utos ni Tita Aurelia ay gumuho sa katahimikan ng gabi, kasing lamig ng bakal. How dare you touch him without my permission? At bakit ganyan ang tingin mo kay Carleen? Ma'am Aurelia, hindi po normal ang tulog ni Lysander. Pilit na pinalakas ni Roxy ang kanyang boses, kahit na ang kanyang tuhod ay tila malambot na gulaman. Tignan niyo po siya. Hindi siya magising. At itong gatas na ito, may kakaibang latak sa ilalim. Itinuro ni Roxy ang baso sa mesa gamit ang kaniyang nanginginig na daliri. Ngunit bago pa man makalapit si Tita Aurelia, mabilis na kumilos si Carleen. Sa isang mabilis at tila aksidenteng galaw ng kaniyang kamay, nasagi niya ang baso. Ang tunog ng pagbagsak ng kristal sa makapal na karpet ay hindi narinig. Ngunit ang pagtapon ng natitirang gatas ay tila isang huling hininga ng ebidensya na naglaho sa harap ng mga mata ni Roxy. Oh my God! I'm so sorry. Naging clumsy ako dahil sa kaba. Bulong ni Carleen. Ang kaniyang boses ay tila huni ng isang ibong sugatan. Lumapit siya kay Andres, nakakapasok pa lamang sa silid. Ang mukha nito ay balot ng pagkalito at pagod. Andres, darling, look at her. Roxy is acting so strange. Bigla na lang siyang pumasok dito at kung ano-anong paratang ang sinasabi niya. I think she's obsessed with the children to a dangerous point. Obsessed? Napamaang si Roxy. Ang kaniyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Sir Andres, hindi po totoo yun. Pinulot ko po itong bote sa sahig. Galing ito sa bag ni Ma'am Carleen. Itinaas ni Roxy ang maliit na bote. Ang kaniyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng katarungang nais niyang makamit para sa bata. Ang ilaw ng chandelier sa kisame ay tumama sa likidong kulay rosas na tila isang hiyas na naglalaman ng kamatayan. Ito po, Sir Andres, nakita ko itong nahulog mula sa bag ni Ma'am Carleen. Ito ang dahilan kung bakit hindi magising si Lysander. Ang sigaw ni Roxy, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pait at pagsusumamo. Tumingin si Andres sa bote, pagkatapos ay sa mukha ni Roxy. May dumaang pag-aalinlangan sa kaniyang mga mata, isang munting liwanag ng pag-asa para kay Roxy. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, isang mahina
at gumaralgal na boses ang pumutol sa katahimikan. Andres, darling. Si Carlene ay humawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay biglang nagtubig. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, tila isang perlas ng kasinungalingan. I can't believe this. My heart medication, kinuha mo yan sa bag ko, Roxy? I was wondering why it was missing. I need that for my anxiety and palpitations dahil sa stress ng pag-aalaga sa mga bata. Medication? Napamaang si Roxy. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Hindi po. Nakita ko kayong lumabas sa kwarto ni Lysander at... Enough! Ang sigaw ni Tita Aurelia ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Lumapit ang matanda kay Roxy at mabilis na hinablot ang bote mula sa kaniyang kamay. Nagnakaw ka na. Nakuha mo pang mambintang. Ang kapal ng mukha mo, Roxana. You're just a maid. Isang hamak na yaya na pinatira namin dito dahil sa awa. Pero ngayon, sisirain mo ang babaeng nagmamahal sa mga apo ko? Ma'am, pakinggan niyo po ako. Ang pagmamakaawa ni Roxy, ang kaniyang mga mata ay nakatitig kay Andres. Sir, alam niyo pong hinding-hindi ko sasaktan ang mga bata. Tignan niyo po si Lysander. Please, dalhin natin siya sa ospital. Ngunit si Andres ay nanatiling tahimik. Ang kaniyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Tila ba ang bigat ng buong mundo ay muling pumatong sa kanya. Ang kaniyang depresyon ay tila isang makapal na pader na humaharang sa kaniyang kakayahang makakita ng katotohanan. Roxy, lumabas ka muna. Ang malamig at walang buhay na utos ni Andres. Ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pag-asa ni Roxy. Pero sir, I said out. Ang sigaw ni Andres ay puno ng pagod at galit. Isang galit ng isang lalaking ayaw nang makarinig ng kahit anong gulo sa kaniyang buhay. Lumabas si Roxy ng silid na ang balikat ay bagsak. Ang kaniyang puso ay tila isang basong nadurog sa libu-libong piraso. Habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang mahinang bulong ni Carlene sa loob ng silid. Isang bulong na puno ng tagumpay at panunya. Don't worry, Andres. I'll take care of Lysander. Baka napagod lang talaga siya sa play school. I'll give him some water and he'll be fine by morning. Bumalik si Roxy sa kanyang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Ang silid na yon ay masikip, mainit, at amoy luma. Ngunit doon lamang siya nakakaramdam ng laya na umiyak. Naupo siya sa gilid ng kanyang manipis na papag. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang dalangin para sa kaligtasan ng mga bata. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiniknan ang litrato ng kanyang yumaong ina. Nay, anong gagawin ko? Ang hirap maging tama kapag wala kang pera. Ang hirap pakinggan kapag wala kang kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa labas ng kaniyang bintana. Ang tunog ng pag-apak sa mga tuyong dahon ay nagpatigil sa kaniyang paghikbi. Dahan-dahan, siyang sumilip. Sa ilalim ng malabo at dilaw na ilaw ng poste sa labas, nakita niya si Kiko, ang batang driver ng pamilya. Ang mukha nito ay balot ng kaba at pag-aalinlangan. Binuksan ni Roxy ang bintana ng bahagya. Kiko, anong ginagawa mo rito? Ate Roxy. Bulong ni Kiko, ang kanyang boses ay tila isang sikreto na ayaw iparinig sa hangin. May nakita ako kanina sa garahe. Si Ma'am Carlene. May kausap siya sa telepono. May binanggit siyang pangalan, Tomas. At may iniabot siyang pera sa isang lalaking nakamotor. Ang puso ni Roxy ay muling tumibok ng mabilis. Tomas? Sino yon, Kiko? Hindi ko alam, ate. Pero ang sabi ni Ma'am, siguraduhin mong hindi magigising ang mga bata hanggang hindi natatapos ang pirmahan. Ate, kinabahan ako kaya lumapit ako sa'yo. Naramdaman ni Roxy ang isang malamig na kilabot
na gumagapang sa kaniyang likuran. Hindi lang ito tungkol sa selos o kapangyarihan. Ito ay isang planadong krimen, isang malamig na pagpatay sa mga inosenteng bata para sa kayamanan ng mga Villacorte. Kiko, kailangan nating kumilos. Ang matapang na pahayag ni Roxy, ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa determinasyon. Hindi natin pwedeng iwan ang kambal sa kamay ng babaeng yon. Ngunit bago pa makasagot si Kiko, isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang pulang ilaw nito ay tila isang nagbabagang mata na sumisilip sa malaking gate ng mansyon. Mabilis na tumakbo si Roxy, palabas ng kaniyang kwarto, patungo sa harap ng mansyon. Doon, nakita niya si Andres na buhat-buhat ang katawan ni Amihan. Ang batang babae ay tila isang lantang bulaklak, habang si Tita Aurelia ay sumisigaw sa mga katulong. Ano pang tinitingin na tingin niyo? Tumawag kayo ng doktor. Ang sigaw ng matanda. Ngunit ang kaniyang atensyon ay naagaw ng isang nakakapanindig balahibong eksena. Sa isang sulok, nakatayo si Carlene. Ang kaniyang mukha ay tila nabigla. Ngunit ang kaniyang mga kamay ay mabilis na itinatago ang isang puting panyo na may bahid ng kulay rosas na likido. Sir Andres, si Amihan naman po. Ang sigaw ni Roxy habang pilit na lumalapit. Hinarap siya ni Andres, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Umalis ka rito, Roxy? Simula nang dumating ka, puro kamalasan ang dala mo sa pamilyang ito. Layas. Ang mga salitang yon ay tila isang huling sampal na nagpaguho sa mundo ni Roxy. Ngunit habang hinihila siya ng mga security guard palabas ng gate, isang maliit na bagay ang kumislap sa damuhan. Isang reseta ng gamot na may nakasulat na pangalan, Tomas. Doon, sa gitna ng ulan na nagsisimulang pumatak, alam ni Roxy na ang kaniyang laban ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng kaniyang krusada para sa katotohanan. Bakit kailangang magdusa ang mga inosente dahil sa kasakiman ng iba? At hanggang kailan mananatiling bulag ang puso ng isang amang nawalan na ng direksyon? Ang hiyaw ng sirena ng ambulansya ay tila isang matalim na kutsilyong kumakalos sa katahimikan ng gabi sa labas ng mansyon. Ngunit sa loob ng mga dingding na gawa sa mamahaling bato, isang mas masakit na trahedya ang nagaganap. Habang binuhat ni Andres ang walang malay na katawan ni Amihan patungo sa naghihintay na mga paramediko, si Roxy ay pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng dalawang malalaking gwardya. Sir Andres, maawa po kayo. Pakinggan niyo ako. Ang sigaw ni Roxy, ang kanyang boses ay paus na sa kaiiyak. Huwag niyo pong hayaang si Ma'am Carlene ang humawak sa gamot ng mga bata. Nakita ko po siya. Lumingon si Andres. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng purong puot. Ang kanyang mga mata, na dati ay balot ng lungkot, ngayon ay nag-aapoy sa galit na ibinabato sa babaeng sa tingin niya ay sumisira sa kanyang pamilya. Manahimik ka, Roxy. Isang salita mo pa, ipapakulong kita. Wala kang alam, kundi magdala ng gulo. Sa isang iglap, nawala ang ambulansya sa madilim na kalsada. Dala ang huling pag-asa ni Roxy para kay Amihan. Naiwan siya sa loob ng gate, nakaluhod sa basang semento, habang unti-unting pumapatak ang ulan. Ngunit ang kanyang laban ay hindi doon natatapos. Alam niyang may kailangang gawin bago bumalik ang mga ito mula sa ospital. Gamit ang kanyang natitirang lakas, tumayo si Roxy. Pilit niyang inalala ang kinaroroonan ng humidifier sa kwarto ng mga bata. Kung totoo ang nakita niya, nandoon pa ang ebidensya ng likidong inilagay ni Carlene. Palihim siyang pumasok sa backdoor ng mansyon, dumaan sa madilim na kusina, na tanging ang mahinang ugong ng refrigerator ang maririnig. Nang marating niya ang pinto ng silid ng kambal, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Ang bawat pag-ikot nito ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba. Ngunit laking gulat niya nang bumukas ang ilaw. Nakatayo sa gitna ng silid si Carlene, hawak ang isang puting basahan
at nililinis ang humidifier. Ang kaniyang mukha ay wala ng bahid ng luha. Tanging ang isang malamig at nakakatakot na ngiti ang sumalubong kay Roxy. "Looking for this, Roxy?" Ang boses ni Carlene ay parang isang bulong ng ahas. "You're late. Burado na ang lahat ng bakas na iniwan ko." "Bakit mo ginagawa ito, Carlene?" Ang nangangatal na tanong ni Roxy, ang kaniyang mga kamao ay nakakuyom sa kaniyang tagiliran. "Mga bata sila. Wala silang malay. Bakit kailangan mong lasunin ang sarili mong mga anak-anakan?" Tumawa ng mahina si Carlene, isang tawa na walang kahit anong init ng pagkatao. "Anak-anakan? Don't be so dramatic, dear. Para sa akin, mga balakid lang sila. Isang paraan para makuha ko ang yaman ni Andres at ang posisyon na nararapat sa akin. At ikaw? Ikaw ang magiging fall guy. Ang yayang baliw na hindi matanggap na papalitan na siya." Lao si Roxy patungo sa kanya. Pilit na inaagaw ang basahan na hawak ni Carlene. Isang matinding agawan ang naganap sa gitna ng silid. Ang kanilang paghinga ay mabigat. Tila may unos na namamagitan sa pagitan nila. "Ibigay mo sa akin yan. Ipapakita ko ito kay Sir Andres," sigaw ni Roxy. Ngunit si Carlene ay mas mabilis mag-isip. Sa halip na makipag-agawan pa, bigla niyang binitawan ang basahan at hinayaang magmukhang magulo ang sarili. Inaayos ang buhok, hinihila ang manggas ng damit, at nagpapanggap na tila siya ang nasaktan sa kaguluhan. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang eksena. Hindi na siya ang may sala. Isa na siyang tila biktima sa paningin ng maaaring makakita. Pagkatapos, itinumba niya ang isang mamahaling lampshade sa sahig. "Tulong! Tulungan niyo ako! Sinusugod ako ni Roxy!" Ang biglang pagsigaw ni Carlene, ang kaniyang boses ay biglang naging puno ng takot at panginginig. Bumukas ang pinto at pumasok si Tita Aurelia. Kasunod ang dalawang katulong. Ang matanda ay tila isang nagngangalit na leon nang makita ang kanyang paboritong manugang na nakasalampak sa sahig. Umiiyak at hawak ang kanyang sugatang braso. "Roxana, anong kabaliwan ito?" Ang sigaw ni Tita Aurelia. Lumapit ang matanda at walang pag-aalinlangang ibinigay kay Roxy ang isang malakas na sampal. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Roxy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang ulo ay napalingon sa tindi ng lakas at naramdaman niya ang pagdaloy ng mainit na dugo mula sa kanyang labi. Ngunit hindi ang sampal ang masakit, kundi ang kawalan ng katarungan na tila isang mabigat na pader na gumuguho sa kanya. "Sinisira mo ang bahay na ito. Sinasaktan mo si Carlene habang nasa ospital ang mga bata." Ang patuloy na sigaw ni Tita Aurelia. "I should have called the police long ago. You are a danger to this family." "Ma'am, siya po ang may gawa niyan sa sarili niya." Ang mahinang sagot ni Roxy. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan. "Shut up! I don't want to hear another lie from your filthy mouth." Itinuro ng matanda ang pinto. "Doon ka sa bodega. Ipapakuha ko ang lahat ng gamit mo at bukas na bukas, bago sumikat ang araw, aalis ka sa mansyong ito na walang kahit isang kusing." Kinaladkad si Roxy ng mga gwardya patungo sa bodega, isang madilim at maalikabok na kwarto sa likod ng mansyon na puno ng mga sirang gamit at amoy ng kalawang. Ibinagsak siya sa malamig na sahig at nilak ang pinto mula sa labas. Sa loob ng kadiliman, naririnig ni Roxy ang pagpatak ng ulan sa bubong na yero, isang malungkot na ritmo na tila nakikiramay sa kanyang pait. Niyakap niya ang kanyang mga binti at isinandal ang kanyang ulo sa isang lumang kahon. Doon, sa ilalim ng kanyang kamay, naramdaman niya ang isang pirasong papel. Inilabas niya ito. Ito ang drawing na ibinigay sa kanya ni Amihan noong nakaraang linggo. Isang drawing ng isang malaking bahay, 2 bata, at isang babaeng may mahabang buhok na may nakasulat na Nanay Roxy. Ang kanyang puso ay tila pinipiga.
Ang pagmamahal ng mga batang ito ang kanyang tanging kayamanan. At ngayon, ito ay unti-unti nang kinukuha sa kanya ng mga taong ang puso ay kasing tigas ng bato. Hindi ako susuko, bulong ni Roxy sa dilim, ang kaniyang boses ay puno ng determinasyon. Para sa inyo, lalaban ako. Ngunit sa gitna ng kaniyang pangako, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa main house. Ang tunog ng mabilis na takbo ng mga paa at ang malakas na boses ni Andres na kakabalik pa lamang mula sa ospital. Nasaan si Roxy? Nasaan siya? Ang sigaw ni Andres, ang boses ay puno ng isang emosyon na hindi mawari ni Roxy kung galit o takot. Mabilis na tumayo si Roxy at lumapit sa maliit na bintanang may rehas ng bodega. Doon, nakita niya si Andres na papalapit sa bodega. Ang kanyang muka ay tila nakakita ng multo. Anong balita ang dala ni Andres? Nakaligtas ba si Amihan? O ang kaniyang pagbabalik ay hudyat ng mas matinding parusa para kay Roxy? Bakit kailangang dumanas ng ganitong pait ang isang pusong ang tanging hangad ay magmahal at magsilbi? At hanggang kailan mananatiling nakakulong ang katotohanan sa loob ng isang madilim na bodega? Ang malutong na pag-ikot ng susi sa lumang kandado ng bodega ay umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tila isang hatol ng kamatayan para kay Roxy. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang anino sa maalikabok na sahig. Nakatayo doon si Andres. Ang kaniyang mga mata ay pagod, namumula, at punong-puno ng isang uri ng galit na hinaluan ng matinding hapis. Sumikip ang dibdib ni Roxy. Pilit siyang tumayo mula sa malamig na sahig. Ang kanyang tuhod ay nangangatog hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa takot sa balitang dala ng kaniyang amo. "Sir, si Amihan po. Kamusta po ang bata?" Ang nangangatal na tanong ni Roxy. Ang kaniyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Hindi sumagot si Andres. Sa halip, humakbang siya ng malapit. Bawat yabag ng sapatos ni Andres sa semento ay tila isang dagok sa puso ni Roxy. Bawat tunog ng kaniyang mabigat na paghinga ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Huminto ang lalaki sa harap ni Roxy. Ang kaniyang anino ay bumalot sa maliit na espasyo ng bodega. Tila isang dambuhalang lulukob sa kaniyang huling pag-asa. "Sir, si Amihan po. Kamusta po ang bata?" Muling tanong ni Roxy. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagsusumamo. Hindi sumagot si Andres. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Sa kanyang mga daliri ay may hawak siyang isang maliit na plastik. Isang plastik na naglalaman ng mga balat ng candy na may lasang mani. Ang kaniyang mga mata ay tila naging dalawang nagniningas na uling sa gitna ng kadiliman. "Ito ba ang dahilan, Roxy?" Ang boses ni Andres ay kasing lamig ng sementeryo. Bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ng babae. "Ito ba ang itinuro mo sa kanila? Alam mong may allergy si Amihan sa mani, pero ito ang natagpuan ni Carlene sa ilalim ng unan mo." Namilog ang mga mata ni Roxy. Ang kaniyang lalamunan ay tila napuno ng buhangin. Hindi siya makapagsalita sa tindi ng gulat. "Sir, hindi po sa akin yan. Hinding-hindi ko gagawin yan sa bata. Alam niyo po kung gaano ko sila kamahal." "Mahal?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Andres. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng tiwala. "Sabi ni Carlene, kaya mo ito ginagawa ay dahil gusto mong maging bida. Gusto mong iligtas sila para magmukha kang bayani sa harap ko. You're using my children to get to me, Roxy. Napakawalang hiya mo." Sa isang marahas na galaw, itinapon ni Andres ang mga balat ng candy sa mukha ni Roxy. Ang mga piraso ng plastik ay tumama sa kaniyang pisngi. Tila maliliit na sampal na humihiwa sa kaniyang dangal. Kasabay nito, nahulog mula sa kamay ni Roxy ang drawing na ibinigay ni Amihan. Ang drawing kung saan tinawag siyang Nanay Roxy. Yumuko si Andres at pinulot ang papel. Pinagmasdan niya ito ng ilang sandali at sa isang iglap, marahas niya itong pinunit sa dalawa.
sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito na tila mga talulot ng bulaklak na nalanta sa gitna ng bagyo. Wala kang karapatang maging nanay sa kanila. Ang bulong ni Andres, ang kaniyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Simula ngayong gabi, hindi ka na empleyado rito. At kapag may nangyaring masama kay Amihan, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo. Sir, parang awa nyo na. Tignan niyo po ang humidifier. Tignan niyo po ang gatas. Ang pagmamakaawa ni Roxy habang pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ni Andres. Ngunit tinalikuran na siya ng lalaki. Lumabas ito ng bodega. At muling sinarado ang pinto ng may matinding puwersa. Ang tunog ng pagkandado ay muling umalingaw-ngaw. Isang pinal na hatol na nag-iwan kay Roxy sa gitna ng ganap na kadiliman. Napasandal si Roxy sa pader. Ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na paghikbi. Ang kaniyang puso ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin, walang direksyon, walang masandalan. Ngunit sa gitna ng kaniyang pait, isang mahinang kaluskos ang muling narinig sa maliit na bintana ng bodega. Ate Roxy. Ate Roxy. Boses yon ni Kiko. Ang kanyang muka ay muling sumungaw sa rehas. Ang kanyang mga mata ay balot ng takot. Kiko, wala na. Hindi niya ako pinaniniwalaan. Ang hikbi ni Roxy. Ate, makinig ka. Wala na sa ospital si Amihan. Inilipat siya ni Ma'am Carlene sa isang private clinic sa probinsya. Hindi sinabi kay Sir Andres ang totoong dahilan. Ang mabilis na ulat ni Kiko. Sabi ng guard, may kasamang lalaki si Ma'am. Si Tomas daw ang pangalan. Napatayo si Roxy. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo dahil sa tindi ng kaba. Private clinic? Bakit? Bakit doon siya dadalhin kung kritikal ang bata? Iyon na nga ang nakakapagtaka, ate. Parang itinatago nila ang bata. Ang sagot ni Kiko. At si Lysander, iniwan nila sa mansyon kasama ang yaya na dala ni Ma'am Carlene. Ate, kailangan nating kumilos. Naramdaman ni Roxy ang isang matinding takot para sa buhay ni Amihan. Kung sa private clinic ito, dinala na kontrolado ni Tomas, walang makakaalam kung anong gamot ang ibibigay sa bata. Ito na ang huling pagkakataon ni Carlene upang tuluyang mawala ang bata sa landas niya. Kiko, kailangan kong makalabas dito. Ang matapang na utos ni Roxy. Hanapin mo si Basi Nestor. Alam niya kung nasaan ang duplicate na susi ng bodegang ito. Bilisan mo, Kiko, bago mahuli ang lahat. Habang naghihintay kay Kiko, sumandal si Roxy sa malamig na pader. Ang kanyang isipan ay tila isang pelikula na nagpapakita ng mukha ni Amihan at Lysander. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga yakap, ito ang kaniyang lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Kahit ituring siyang kaaway ng buong mundo, mananatili siyang tapat sa kaniyang pangako, sa kaniyang yumaong ina, na ang kabutihan ay kailanman hindi matatalo ng takot. Ngunit sa labas ng mansyon, ang langit ay tila lalong nagdidilim. Ang ulan ay naging isang malakas na buhos na tila nais lunurin ang buong Iloilo. Isang kidlat ang gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim na bodega. Sa liwanag na yon, nakita ni Roxy ang isang bagay na kumislap sa ilalim ng mga sirang kahon. Isang maliit na recorder, isang lumang kagamitan na dati ay ginagamit ni Andres upang i-record ang boses ng kanyang asawa para sa mga bata. Dinala ito ni Roxy sa kaniyang dibdib. Isang plano ang nabuo sa kaniyang isipan. Isang planong magtataya ng kaniyang buhay, ngunit maaaring magligtas sa mga bata. Bakit kailangang umabot sa ganito ang lahat? Bakit kailangang dumanas ng ganitong pait ang isang inosenteng kaluluwa sa kamay ng mga taong dapat ay nagbibigay ng kalinga? At magagawa nga ba ni Roxy na makatakas sa gitna ng nagngangalit na bagyo upang habulin ang isang hiningang dahan-dahan ng naglalaho? Ang amoy ng gamot at malinis na pasilyo ng private clinic ay hindi nagbigay ng kaligtasan.
kundi isang mas matinding panganib. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga puting ilaw, nakatayo si Roxy sa harap ng silid kung nasaan si Amihan. Ang kaniyang mga damit ay basa pa mula sa ulan at ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at kaba. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Kasama niya si Basi Nestor na siyang nagbukas ng pinto ng bodega at si Kiko na nagdala sa kanya rito. "Sir Andres, pakinggan niyo po ako, parang awa niyo na." Ang sigaw ni Roxy habang pilit na pumapasok sa silid. Ngunit hindi niya inaasahan ang sasalubong sa kanya. Sa loob ng silid, hindi lang si Andres ang nandoon. Nakatayo rin si Tita Aurelia at si Carlene na tila kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Ang mukha ni Carlene ay punong-puno ng pekeng luha, habang hawak-hawak niya ang isang maliit na plastik na naglalaman ng mga balat ng candy na may mani. "Andres, look! Dumating pa siya rito!" Ang histerikong sigaw ni Carlene. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na sirena. Hindi pa ba sapat na pinatay mo halos ang bata sa mansyon? Ngayon, susundan mo pa siya rito para ituloy ang masamang plano mo? Anong sinasabi niyo po? Ang naguguluhang tanong ni Roxy. Ang kanyang paningin ay nagpalipat-lipat sa kanilang tatlo. Wala nang kailangang sabihin, Roxana. Ang malakas na boses ni Tita Aurelia ang bumasag sa kanyang pag-asa. Lumapit ang matanda at marahas na kinuha ang bag ni Roxy. Sa harap ng lahat, ibinuhos niya ang laman nito sa sahig. Kasama ng kanyang kakaunting gamit, lumabas ang marami pang balat ng candy na may mani, mga ebidensyang itinanim ni Carlene nang hindi niya nalalaman. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ni Roxy sa sahig ay tila ang tunog ng kanyang gumuhong mundo. Tumingin siya kay Andres, umaasang makakita ng kahit munting tiwala. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking nilamon na ng galit at pait. Lumapit si Andres kay Roxy. Ang kaniyang boses ay hindi na sumisigaw, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay mas masakit pa sa anumang sampal. "Akala ko, ikaw ang magliligtas sa kanila. Akala ko, ikaw ang magpupuno sa pagkukulang ko bilang ama. Pero isa ka palang halimaw, Roxy. Ginamit mo ang kahirapan mo para makuha ang awa namin habang dahan-dahan mong pinapatay ang mga anak ko." "Sir, hindi po totoo yan. Pakana po lahat ito ni Ma'am Carlene." Ang pagmamakaawa ni Roxy, lumuhod siya sa harap ni Andres at pilit na hinahawakan ang kanyang mga kamay. "Huwag mo akong hawakan." Ang marahas na pagbawi ni Andres, tila ba ang hawak ni Roxy ay isang lason. "Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng mga anak ko. Wala kang karapatan." Humarap si Andres sa mga gwardya ng klinik na kanina pa nakatayo sa pinto. "Ilabas niyo ang babaeng yan. Itapon niyo siya sa labas. At kapag bumalik pa siya, tumawag kayo ng pulis." Kinaladkad si Roxy ng dalawang malalaking lalaki. Ang kaniyang mga paa ay nagsasayad sa malamig na sahig, habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa pintuan ng silid ni Amihan. Nakita niya si Carlene na sumilip mula sa pinto. Ang isang mapanuyang na ngiti ang sumilay sa mga labi nito habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ibinagsak si Roxy sa labas ng klinik, direkta sa putikan at sa ilalim ng nagngangalit na buhos ng ulan. Ang kaniyang mga damit ay agad na nabalot ng dumi at ang lamig ng gabi ay tila nanunuot hanggang sa kaniyang mga buto. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kaniyang dibdib, ang pakiramdam ng isang pusong winasak at itinapon na parang basura. Napasandal si Roxy sa pader ng gusali. Ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa matinding paghikbi. Ang ulan ay humahalo sa kaniyang mga luha. Tila nakikiramay sa kaniyang kawalan ng katarungan. Sa gitna ng kaniyang pagdaramdam, naramdaman niya ang isang bagay sa loob ng kaniyang palad. Binuksan niya ang kaniyang kamay. Doon ay nakita niya ang maliit na hair clip na hugis paru-paro ni Amihan. Nakuha niya ito nang pilit siyang kinaladkad palabas ng silid. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata at idiniin ang hair clip sa kaniyang puso.
Patawad, amihan. Patawad. Sa kabilang dako, sa loob ng klinik, palihim na lumapit si Basyo Nestor at si Kiko kay Bactis Ina, ang doktor na kanina pa nagmamasid sa isang sulok. Doktora, kailangan niyo po kaming tulungan. Alam naming hindi si Ate Roxy ang may gawa nito. Ang pakiusap ni Kiko. Tumitig si Doktora Ina sa paligid, sinisiguradong walang nakakakita. May nakuha akong sample ng dugo ng bata bago pa sila dumating. May kakaiba sa resulta. Pero kailangan nating mag-ingat. Masyadong makapangyarihan ang pamilya via korte. Bumalik ang eksena kay Roxy na nasa labas pa rin. Habang pilit siyang tumatayo mula sa putikan, isang mabilis na sasakyan ang humaharurot sa gitna ng madilim at basang kalsada. Ang malakas na liwanag ng headlight nito ay tumama sa kaniyang mga mata, dahilan upang mapapikit siya sa silaw. Ang tunog ng gulong na dumudula sa basang aspalto ay umalingaw sa kalsada. Tila hindi balak ng sasakyan na huminto. Dire-diretso ito sa kinaroroonan ni Roxy na tila handang gawin ang lahat upang hindi na kumalat ang kanilang lihim. Bakit kailangang dumanas ng ganitong pait ang isang kaluluwang wala namang ibang hangad kundi ang kabutihan? Magagawa nga ba ni Roxy na makabangon mula sa putikan ng kawalan ng katarungan? O ito na ang huling hininga ng kaniyang krusada? Hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan sa likod ng mga mamahaling damit at matatamis na salita? At sino ang sasakyan na tila may masamang balak sa gitna ng bagyo? Ang tunog ng mga gulong na mabilis na kumakalos sa basang aspalto ay tila isang hatol ng kamatayan na papalapit kay Roxy. Ipinikit niya ang kaniyang mga mata, hinihintay ang huling sandali ng kaniyang hininga habang ang liwanag ng headlight ay lalong nagpabulag sa kaniyang paningin. Ngunit sa halip na isang malakas na banggaan, ang hangin na dala ng mabilis na paghinto ng sasakyan ang tanging tumama sa kaniyang basang balat. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa hagulgol ng ulan. "Ate Roxy, ate, nandito kami!" Ang sigaw ni Kiko ay puno ng kaba. Mabilis siyang bumaba kasunod ni Doktora Ina. Hindi na nagawa pang sumagot ni Roxy. Ang kaniyang katawan na pinanghina ng pagod, gutom at matinding pait ng kalooban ay tuluyan ng bumigay. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang maiinit na bisig ni Kiko na bumuhat sa kanya mula sa putikan at ang malambot na boses ni Doktora Ina na nangangakong magiging maayos din ang lahat. Nagising si Roxy sa loob ng isang maliit at payak na silid. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinang liwanag ng isang maliit na bumbilya ang bumati sa kanya. Masakit ang kaniyang buong katawan at ang kaniyang lalamunan ay tila tinusok ng libu-libong karayom. Sa kaniyang panaginip, muli niyang nakita ang kaniyang yumaong ina. Ang mga kamay nito, na kasing aspang ng kanya, ay humahaplos sa kaniyang pisngi habang bumubulong. Huwag mong hayaang mamatay ang kabutihan sa puso mo dahil lamang sa takot, anak. Ang katotohanan ay tila ginto. Maaring matabunan ng putik, ngunit kailanman ay hindi maglalaho ang kislap. Dahan-dahang iminulat ni Roxy ang kanyang mga mata. Nakita niya si Doktora Ina na nakaupo sa tabi ng kanyang higaan. Binabantayan ang kanyang dextrose. "Gising ka na, Roxy?" Malumanay na sabi ng doktora. "Mataas ang naging lagnat mo. Halos 3 araw kang walang malay." Si amihan po, si Lysander." Ang unang lumabas sa tuyong labi ni Roxy. Bumuntong hininga si Doktora Ina. Nasa ilalim pa rin sila ng pangangalaga ni Carlene at ng lolo't lola nila. "Ngunit may balita ako sa'yo. Nakuha ko na ang resulta ng blood test na ginawa ko ng palihim. May traces ng isang uri ng sedative sa dugo ni amihan. Isang gamot na hindi dapat ibinibigay sa bata, lalo na't may allergy siya sa ilang component nito." Naramdaman ni Roxy ang isang matinding kurot sa kaniyang puso. "Sinasabi ko na nga ba?" Nilalason sila ni Carlene. "Hindi lang yon, Roxy." Singit ni Kiko na kapapasok lang sa silid, dala ang isang mangkok ng mainit na sopas
Nag-imbestiga ako tungkol sa Tomas na nabanggit ni Ma'am Carlene. Isa siyang pharmacist na may-ari ng isang maliit at ilegal na butika sa kanto ng isang liblib na barangay. Sabi ng mga kapitbahay, madalas daw doon si Ma'am Carlene tuwing gabi. Umupo si Roxy sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay hindi na balot ng luha, kundi ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng namumutla, may pasa sa pisngi mula sa sampal ni Tita Aurelia at ang buhok na gulo-gulo. Sa isang biglaang desisyon, kinuha ni Roxy ang isang gunting na nasa tray ng mga gamot. "Roxy, anong gagawin mo?" Tanong ni Doktora Ina na nabigla sa kaniyang kilos. Walang pag-aalinlangang ginupit ni Roxy ang kanyang mahabang buhok hanggang sa balikat. Ang bawat hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila simbolo ng kaniyang lumang pagkatao. Ang yaya na laging yumuyuko, ang babaeng laging umiiyak sa kawalan ng katarungan. Tapos na ang Roxy na madaling saktan. Ang deklara niya, ang kaniyang boses ay matatag at malalim. "Simula ngayon, ako na ang magiging boses ng mga bata. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan sa bahay na yon." Humarap siya kay Kiko. "Kiko, kailangan nating pumunta sa butika ni Tomas. Kailangan nating mahanap ang reseta o anumang ebidensya na mag-uugnay sa kanya kay Carly." "Pero ate, delikado roon," babala ni Kiko. "Baka may mga tauhan siya." "Wala nang mas delikado pa kaysa sa unti-unting pagkamatay ng mga bata," sagot ni Roxy habang isinusuot ang kaniyang luma ngunit malinis na damit. "Handa akong itaya ang buhay ko, makuha lang ang hustisya." Nang gabing iyon, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, nagtungo si Roxy at Kiko sa liblib na botika ni Tomas. Ang paligid ay tahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayo at mahinang tahol ng aso ang maririnig. Ang botika ay mukhang abandonado, ngunit may isang maliit na ilaw na sumisilip mula sa siwang ng pinto. Dahan-dahang lumapit si Roxy sa bintana, pilit na sumisilip sa loob. Doon, nakita niya ang isang lalaking may katabaan na may hawak na telepono. Ang kaniyang boses ay maririnig hanggang sa labas. "Ma'am Carlene, kailangan ko ng dagdag na bayad." Masyadong mainit ang imbestigasyon ng doktora. Ang sabi ng lalaki na hinala ni Roxy ay si Tomas. At tungkol sa mga bata, kailan ba natin tatapusin ang vitamins nila? Baka mahuli tayo kapag lumala pa ang kalagayan nila. Naramdaman ni Roxy ang pagkulo ng kaniyang dugo. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at sinimulang i-record ang usapan. Ngunit sa kaniyang pagkilos, hindi niya napansin ang isang tumpok ng mga lata sa gilid ng bintana. Ang tunog ng mga latang nagbagsakan sa semento ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumigil si Tomas sa pagsasalita. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng bintana. Ang kaniyang mukha ay balot ng paghinala at galit. "Sino yan?" Ang sigaw ni Tomas habang dinadamot ang isang matalim na gunting na pang-opera sa ibabaw ng mesa. Napatigil ang paghinga ni Roxy. Ang kaniyang puso ay tila nais tumalon sa kaniyang dibdib. Hindi siya makagalaw sa kaniyang kinatatayuan habang naririnig ang mabibigat na hakbang ni Tomas patungo sa pinto. Magagawa nga ba ni Roxy na makatakas sa panganib na ito? O ang kaniyang pagtatangka na mahanap ang katotohanan ay mauuwi sa isang mas malaking trahedya? Hanggang kailan siya lalaruin ng tadhana sa gitna ng kaniyang krusada? Ang bawat tibok ng puso ni Roxy ay tila isang malakas na tambol na nangingibabaw sa kaniyang pandinig habang nakikinig siya sa papalapit na mga hakbang ni Tomas. Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa lumang sahig na kahoy ay nagbibigay ng matinding kaba sa kaniyang dibdib. Sa isang mabilis na desisyon, hindi tumakbo si Roxy palayo. Sa halip, dahan-dahan siyang gumapang patungo sa ilalim ng isang mahabang mesa na natatakpan ng makapal at maalikabok na tela sa gilid ng bodega. Bumukas ang pinto ng botika nang may malakas na kalansing. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa sahig, sapat na upang makita ni Roxy ang maruming sapatos ni Tomas
na huminto ilang pulgada lamang mula sa kaniyang pinagtataguan. "Sino ang narito? Lumabas ka!" Ang pagalit na sigaw ni Tomas. Ang kaniyang boses ay puno ng pagbabanta habang iginagala ang kaniyang paningin sa paligid. Nakahawak si Roxy sa kaniyang bibig, pinipigilan ang anumang tunog ng paghinga na maaring maging hudyat ng kaniyang kinaroroonan. Sa kaniyang kabilang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang cellphone na patuloy na nagre-record. Sa mga sandaling iyon, tanging ang tunog ng hangin na umiihip sa siwang ng bintana ang maririnig sa silid. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Tomas sa paghahanap, isang tunog ng paparating na sasakyan ang narinig mula sa labas. Ang liwanag ng headlight nito ay sumilip sa mga siwang ng dingding na sinundan ng marahas na paghinto ng makina. Napatigil si Tomas at lumingon patungo sa pinto. "Nandito na ang Donya," bulong ni Tomas na may halong inis at kaba. Pumasok sa loob ng botika si Carlene. Ang kaniyang mga hakbang ay mabilis at puno ng awtoridad. Ang kaniyang mamahaling pabango ay agad na humalo sa amoy ng alikabok at mga gamot sa loob ng silid. Kahit hindi nakikita ni Roxy ang mukha nito, damang-dama niya ang tensyong dala ng babae. "Tomas, kailangan na nating tapusin ito," ang bungad ni Carlene. Ang kaniyang boses ay walang bahid ng lambing na kaniyang ipinapakita kay Andres. Ito ay malamig at puno ng lason. Masyado nang naghihinala ang doktora na kaibigan ng pamilya. Kapag nalaman nilang hindi lang ito simpleng sakit, pareho tayong mabubulok sa kulungan. "Sinabi ko na sa'yo, ma'am, kailangan ko ng pera para sa katahimikan ko," sagot ni Tomas. Hindi madaling itago ang katotohanang pinapakialaman natin ang dosis ng mga bata. At huwag mong kalimutan, alam ko rin ang totoong nangyari sa asawa ni Andres. Sa ilalim ng mesa, tila huminto ang pagtibok ng puso ni Roxy. Ang kaniyang mga daliri ay nabaon sa kaniyang palad sa tindi ng pagkagulat. "Tumahimik ka," ang mabilis na sagot ni Carlene. Ang aksidenteng iyon ay matagal na nabaon. Walang nakakaalam na pinutol mo ang preno ng sasakyang yon, maliban sa ating dalawa. Ibinayad ko na sa'yo ang lahat ng hilingin mo, kaya huwag mo akong takutin. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Roxy. Ang aksidente ni Ma'am Elena, ang ina ng kambal, ay hindi pala isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Napakagatlabi si Roxy. Ang kaniyang mga luha ay muling nagsimulang umagos, hindi dahil sa takot para sa kaniyang sarili, kundi sa tindi ng awa para kay Andres at sa mga bata. Pinatay ni Carlene ang ina upang makuha ang ama. At ngayon ay pinapatay naman niya ang mga bata upang makuha ang yaman. Kailangan mong dagdagan ang dosis para sa engagement party sa susunod na linggo, patuloy ni Carlene. Gusto ko silang makitang dahan-dahang nanghihina. Kapag nakuha ko na ang pirma ni Andres para sa legal guardianship, maaari mo nang gawin ang gusto mo sa kanila. Naramdaman ni Roxy ang panginginig ng kaniyang buong katawan. Ang kaniyang kamay na hawak ang cellphone ay bahagyang tumama sa binti ng mesa. Isang mahinang tunog ng kahoy na kumaluskos ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Agad na tumigil sa pagsasalita ang dalawa. "Ano yon?" ang tanong ni Carlene. Ang kaniyang boses ay puno ng paghinala. "May tao rito," bulong ni Tomas. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya ng panahon si Tomas. Mabilis siyang yumuko at hinablot ang dulo ng telang tumatakip sa mesa. Sa isang marahas na paghila, nalantad ang kinaroroonan ni Roxy. Ang mga mata ni Tomas at Carlene ay direktang tumama sa mga mata ni Roxy. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila, bago ang mukha ni Carlene ay mapalitan ng isang demonyong nangiti. "Roxana," ang sambit ni Carlene. Ang kaniyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. "Akala ko ay matagal ka nang lumaya sa lungsod na ito. Tunay ngang ang mga daga ay laging bumabalik sa pinanggalingan nila." Mabilis na tumayo si Roxy. Pilit na tumatakbo patungo sa pinto.
Ngunit mabilis siyang nahawakan ni Tomas sa kanyang buhok. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Roxy, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang cellphone. "Ibigay mo sa akin yan!" ang sigaw ni Tomas habang pilit na kinukuha ang cellphone ni Roxy. "Hindi! Hinding-hindi!" ang sigaw ni Roxy habang pilit na nanlalaban. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbasag ng mga bote ng gamot ang narinig sa sahig. Ang amoy ng mga kemikal ay muling kumalat sa hangin. Nakita ni Roxy ang isang matalim na piraso ng bubog sa malapit at kinuha niya ito upang itusok sa braso ni Tomas. Napaaray ang lalaki at nabitawan si Roxy. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng babae. Mabilis siyang tumakbo palabas ng botika patungo sa dilim ng gabi. Ngunit sa kanyang likuran, narinig niya ang boses ni Carlene na nag-uutos kay Tomas. "Huwag mo siyang hayaang makatakas. Patayin mo siya. Bakit kailangang umabot sa ganito ang katarungan? Magagawa nga ba ni Roxy na makarating sa ligtas na lugar bago siya maabutan ng kamatayan? At ano ang gagawin niya sa ebidensyang hawak niya na maaaring magpabagsak sa isang buong angkan?" Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila mga luhang nagbababadya ng isang madugong wakas o isang bagong simula. Yeah. Ang bawat hininga ni Roxy ay tila isang apoy na sumusunog sa kaniyang baga habang tinatahak niya ang madilim at madulas na eskinita sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang kaniyang mga paa, na wala ng sapin, ay nabaon sa malambot na putik. Bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa lupang nais siyang lamunin. Sa kaniyang likuran, naririnig niya ang marahas na paghampas ng mga paa ni Tomas sa mga puddles ng tubig kasabay ng mga mura at pagbabanta na tila mga palasong humahabol sa kaniyang likuran. "Wala kang matataguan, Roxana. Ibigay mo sa akin ang teleponong yan!" ang sigaw ni Tomas. Ang kaniyang boses ay nangingibabaw sa dagundong ng kulog. Niyakap ni Roxy ang cellphone sa kaniyang dibdib. Pilit na pinoprotektahan ang tanging ebidensyang maglalantad sa demonyong nakatago sa likod ng magandang mukha ni Carlene. Ang kaniyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa humahalong ulan at luha. Ngunit ang kaniyang isipan ay nananatiling nakatutok sa isang layunin: ang kaligtasan nina Lysander at Amihan. Sa kanto ng madilim na kalsada, biglang sumulpot ang isang pares ng maliwanag na ilaw. Ang tunog ng makina ng sasakyan na pilit na pinatatakbo ng mabilis ay umalingaw-ngaw sa gabi. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng lumang van at isang pamilyar na kamay ang humablot sa braso ni Roxy. "Ate, sakay? Bilisan mo!" ang sigaw ni Kiko. Kasabay ng kaniyang pagsakay ay ang pagpukol ni Tomas ng isang matigas na bagay sa bintana ng van. Ngunit mabilis na nakatapak sa silinyador si Kiko. Ang tunog ng gulong na umiikot sa basang lupa ay naglikha ng tilamsik ng putik bago sila tuluyang humarurot palayo. Iniwan si Tomas na galit sa gitna ng kalsada. Sa loob ng van, napasandal si Roxy sa upuan. Ang kaniyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng adrenaline at takot. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig habang sinusuri ang cellphone. "Kiko, nakuha ko. Nandoon lahat. Ang paglason sa mga bata. At pati ang pagkamatay ni Ma'am Elena." Ang hikbi ni Roxy. Ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. "Diyos ko, ate. Hindi ko akalaing ganoon sila kasama." Ang tanging nasabi ni Kiko habang mahigpit ang hawak sa manibela. Tumungo sila sa maliit na klinika ni Doktora Ina. Doon, sinalubong sila ng doktora na may seryosong mukha. Nang mapakinggan nila ang audio recording, ang katahimikan sa silid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang katotohanang pinatay ni Carlene ang kanyang matalik na kaibigan para lamang sa yaman ay nagpadugo sa puso ni Waina. "Roxy, kailangan na nating kumilos. Ang ebidensyang ito, sapat na ito para mabulok siya sa kulungan. Pero kailangan nating makasiguro na ligtas ang mga bata bago tayo lumutang." Ang paalala ng doktora. Samantala,
Sa loob ng malaking mansyon ng mga Villacorte, ang atmosfera ay kasing lamig ng isang libingan. Sa loob ng kaniyang silid tanggapan, nakaupo si Andres sa harap ng kaniyang malaking mesa. Ang kaniyang muka ay tila isang rebulto ng pait. Ang kaniyang mga mata ay walang buhay. Ang kaniyang mga balikat ay bagsak sa tindi ng depresyon at pagod. Sa kaniyang harapan, nakatayo si Carlene. Suot ang isang lila na damit na tila sumisimbolo sa kaniyang malapit na tagumpay. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa ni Andres. Andres, darling, ang malambing na boses ni Carlene ay tila isang masamang sumpa. Ayaw kong gawin ito, pero kailangan nating isipin ang mga bata. Sabi ng mga doktor sa klinik, Amihan needs a stable legal guardian habang nagpapagaling ka. This paper will give me the right to take care of them and manage the estate para hindi ka na ma-stress. Tumingin si Andres sa pluma na nasa tabi ng folder. Ang kaniyang isipan ay tila isang malabong ulap. Naririnig niya ang mga salita ni Carlene, ngunit ang kaniyang puso ay pilit na bumabalik sa imahe ni Roxy, ang yaya na dinala niya sa gitna ng ulan, ang babaeng itinuring niyang kalaban. Is this really the only way, Carlene? Ang mahinang tanong ni Andres. Yes, love. Do it for the twins. Do it for our future. Ang sagot ni Carlene habang iniaabot ang pluma sa kamay ni Andres. Dahan-dahang hinawakan ni Andres ang pluma. Ang dulo nito ay tumama sa puting papel, handa nang gumuhit ng isang pirma na magbabago sa lahat. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay tila hinahatak ng isang kakaibang puwersa, isang alaala ng boses ni Roxy na kumakanta ng oyayi sa mga bata. Mula sa silid ng mga bata, isang mahinang iyak ang narinig. Si Lysander, na naiwan sa pangangalaga ng isang bagong yaya, ay biglang nagising. Nanay Roxy, huwag mo kaming iwan. Ang mahinang tawag ng bata sa kaniyang panaginip. Napatigil ang kamay ni Andres. Ang boses ng kaniyang anak ay tila isang kidlat na tumama sa kaniyang kamalayan. Ang kaniyang mga mata ay unti-unting nagkaroon ng focus. Wait! Bulong ni Andres. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang pinto ng silid tanggapan ay marahas na bumukas. Ang tunog ng kahoy na tumama sa dingding ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakatayo sa pintuan si Tita Aurelia. Ang kaniyang mukha, na dati ay puno ng kapangyarihan at pagmamataas, ngayon ay kasing puti ng papel. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig habang hawak ang kaniyang cellphone. Andres, Carlene. Ang boses ng matanda ay halos hindi marinig. May nagpadala sa akin ng mensahe, isang video at isang boses. Boses ni Elena. Nabitawan ni Andres ang pluma. Ang tinta nito ay naglikha ng isang malaking mantsa sa papel, tila isang sugat na bumubukas. Ang mukha ni Carlene ay biglang nagbago. Ang kaniyang mapanlinlang na ngiti ay napalitan ng isang mukha ng purong kilabot. Ang tinta sa puting papel ay dahan-dahang kumakalat, tila isang madilim na mantsa na sumasalamin sa mga nakatagong lihim ng mansyong yon. Napako ang tingin ni Andres sa kaniyang tita, habang ang kaniyang puso ay nagsisimulang tumibok ng marahas. Bawat pintig ay tila isang babala ng paparating na katotohanan. Anong video, tita? Ang tanong ni Andres, ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. At paanong maririnig ang boses ni Elena? Mabilis na lumapit si Carlene. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik sa takot na binalot ng pagmamalasakit. Tita, baka prank lang yan. You know how people are nowadays. Ginagamit ang boses ng mga pumanaw na para manakot. Andres, don't listen to it. Baka pakanalang yan ng yayang yan para guluhin tayo. Ngunit hindi nakinig si Aurelia. Iniharap niya ang cellphone kay Andres. Ang screen ay nagpapakita ng isang video, isang serye ng mga lumang larawan ni Elena kasama ang kambal. Ngunit ang audio na kasama nito ay hindi musika.
Ito ay ang boses ni Carlene at Tomas na nakuha ni Roxy sa botika. Ang aksidenteng iyon ay matagal na nabaon. Walang nakakaalam na pinutol mo ang preno ng sasakyang iyon maliban sa ating dalawa. Ang boses ni Carlene sa recording ay malinaw, malamig, at walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Ang bawat salita ay tila isang matalim na balaraw na paulit-ulit na itinataksil ang pandinig ni Andres. Hindi, hindi totoo yan, ang sigaw ni Carlene. Pilit niyang inaagaw ang cellphone kay Aurelia. Andres, deepfake lang yan. Ginaya nila ang boses ko. Darling, maniwala ka sa akin. Dahan-dahang tumayo si Andres. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang matigas na bakal. Ang kanyang mga mata, na dati ay balot ng ulap ng depresyon, ngayon ay nagkaroon ng isang nakakatakot na linaw. Tumingin siya kay Carlene, ang babaeng binalak niyang pakasalan, ang babaeng itinuring niyang sandigan sa gitna ng kaniyang pait. Deepfake? Ang ulit ni Andres, ang kaniyang boses ay kasing lalim ng isang hukay. Carlene, ang boses mo, ang tono mo, hinding-hindi ko makakalimutan yan. Pinutol niyo ang preno? Pinatay mo si Elena? No, no Andres, sinisiraan lang nila ako. Ang histerikong sigaw ni Carlene, ang kaniyang maskara ng pagiging anghel, ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang muka ng purong desperasyon. Gusto lang ni Roxy na makuha ka. She's doing this to destroy us. Sa mga sandaling iyon, ang pinto ng mansyon ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi lang hangin at ulan ang pumasok. Pumasok si Roxy, kasunod si Doktora Ina at si Kiko. Ang kaniyang mga damit ay basa at punong-puno ng putik. Ang kaniyang mukha ay may mga galos, ngunit ang kaniyang mga mata ay nag-aapoy sa katarungan. Hindi ko siya kailangang sirain, Sir Andres. Ang boses ni Roxy ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala dahil ang sarili niya mismo ang sumira sa kanya. Narito ang lahat ng ebidensya, ang recording, ang resulta ng dugo ng mga bata, at ang reseta mula sa botika ni Tomas. Lumingon si Carlene kay Roxy. Ang kaniyang mga mata ay puno ng kamandag. You, ikaw na hampas lupa ka. Bakit hindi ka pa namatay sa ulan? Isang malakas na sampal ang bumasag sa kasunod na sasabihin ni Carlene. Hindi si Roxy ang sumampal sa kanya. Si Tita Aurelia. Ang matanda ay nanginginig sa galit at pagsisisi. Ang kaniyang mga kamay ay tila naging kasangkapan ng katarungan. Pinalaki kita na parang sarili kong anak, Mama Carlene. Ang sigaw ni Aurelia. Pinagkatiwalaan kita, pero pinatay mo ang manugang ko. Nilalason mo ang mga apo ko. Napaupo si Carlene sa sahig. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo. Ang kaniyang mamahaling damit ay tila naging isang basahan sa gitna ng kaniyang kahihiyan. Ngunit sa halip na sumuko, isang nakakatakot na tawa ang kumawala sa kaniyang mga labi. Oo, pinatay ko siya. Ang sigaw ni Carlene, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagkabaliw. Dahil sa kanya, hindi mo ako makita, Andres. Sa kanya mo lang ibinuhos ang lahat. At ang mga batang yan, mga ala-ala lang sila ng babaeng kinamumuhian ko. Deserve nilang mawala. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang libingan. Si Andres ay dahan-dahang lumapit kay Carlene. Ang kaniyang mga kamay ay nakakuyom, ngunit hindi niya ito itinaas upang manakit. Sa halip, tumingin siya kay Roxy, ang babaeng tinalikuran niya, ang babaeng itinapon niya sa ulan. Roxy, ang tanging nasabi ni Andres, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding hapis. Ngunit bago pa man makapagsalita si Roxy, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng gate. Ang asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana ng mansyon. Tila hudyat na ang gabi ng kasinungalingan ay malapit ng matapos. Mabilis na kumilos si Carlene. Sa kanyang desperasyon, dinampot niya ang isang gunting mula sa mesa at mahigpit itong hinawakan, itinataas sa harap niya bilang babala.
Huwag kayong lalapit. Sigaw niya. Nanginginig ang boses. Kapag lumapit kayo, may mangyayaring hindi ninyo gugustuhin. Ang bawat isa sa loob ng silid ay napatigil, nabalot ng biglang katahimikan at matinding tensyon. Ang hangin ay tila naging kasing talim ng gunting na hawak ni Carlene. Magagawa nga ba ni Carlene na makatakas sa kanyang parusa sa pamamagitan ng isang marahas na paraan? O ang katotohanan ay may iba pang plano para sa kanya? At ano ang gagawin ni Andres ngayon na ang lahat ng kanyang pinaniwalaan ay gumuho na tila mga kastilyong buhangin? Ang katahimikan sa loob ng silid tanggapan ay naging kasing talim ng gunting na nakatutok sa leeg ni Carlene. Ang tanging maririnig ay ang mabigat at mabilis na paghinga ni Carlene na humahalo sa malayo at mahinang ugong ng ulan sa labas. Ang kaniyang mga mata ay tila nagnininga sa pagkabaliw, habang ang kaniyang buhok ay gulo-gulo, malayo sa imahe ng isang perpektong donya na pilit niyang binuo. Huwag kayong lalapit, sinasabi ko sa inyo, tatapusin ko ito. Ang sigaw ni Carlene, ang kaniyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Nakatitig si Andres sa kaniya, ngunit sa halip na galit, ang makikita sa mga mata ng lalaki ay isang malalim na pagkamuhi na hinaluan ng awa. Dahan-dahan siyang humakbang paitaas. Ang kaniyang mga kamay ay nakataas bilang tanda ng pagsuko, ngunit ang kaniyang mukha ay nanatiling matigas na parang bato. Gawin mo, Carlene. Ang malamig na hamon ni Andres. Ang kaniyang boses ay walang bakas ng kaba. Gawin mo, para tuluyan mo nang matuldukan ang kasamaang sinimulan mo. Pero tandaan mo, kahit anong gawin mo, hinding-hindi mo mabubura ang katotohanang ikaw ang pumatay kay Elena. Ikaw ang pumatay sa kaligayahan ng pamilyang ito. Nabitawan ni Carlene ang gunting. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila hudyat ng kaniyang tuluyang pagkatalo. Napaluhod siya, ang kaniyang mga balikat ay nayayanig sa tahimik na pagtangis ng isang talunang reyna. Mabilis na pumasok ang mga pulis. Ang tunog ng mga sapatos na humahakbang sa karpet at ang kalansing ng mga posas na dahan-dahang isinasara sa mga kamay ni Carlene ay naging musika ng katarungan sa pandinig ni Roxy. Pinanood ni Roxy ang bawat sandali, ang paghila kay Carlene palabas ng silid, ang huling mapuot na tingin nito sa kanya, at ang tuluyang paglalaho ng babaeng naging bangungot ng kanyang buhay. Naiwan ang apat sa loob ng silid, si Andres, Roxy, Doktora Ina at si Tita Aurelia na nakaupo pa rin sa sulok, tila isang lantang gulay. Dahan-dahang lumingon si Andres kay Roxy. Ang distansya sa pagitan nila ay kakaunti lamang, ngunit para kay Roxy, ito ay tila isang malawak na karagatan. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Andres, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang punuin ng mga luhang matagal na niyang pinigilan. Roxy. Ang sambit ni Andres, ang kaniyang boses ay punong-puno ng pagsusumamo. Ngunit hindi lumapit si Roxy. Sa halip, kinuha niya ang kaniyang maliit na bag at tinalikuran ng lalaki. Lumakad siya patungo sa pinto. Ang kaniyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng lahat ng sakit na kaniyang dinanas sa mansyong yon. Roxy, sandali. Mag-usap tayo. Ang tawag ni Andres, pilit siyang hinahabol ng kaniyang tinig. Tumigil si Roxy sa pintuan ngunit hindi siya lumingon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Sir Andres. Ang katotohanan ay narito na. Ang mga bata ay ligtas na. Iyon lang naman ang ipinunta ko rito. Patawarin mo ako. Napakagago ko. Ang hikbi ni Andres, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na humihingi ng tawad. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan. Itinapon kita sa ulan. Roxy, parang awa mo na. Ang mga salita ay madaling bitawan, sir. Ang sagot ni Roxy. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang matalim na pait. Pero ang sugat na iniwan niyo sa dangal ko, hindi yan basta-basta maghihilom. Ang hirap maging tama kapag mahirap ka.
'Di ba? Dahil sa mata niyo, ang salita ng isang tulad ko ay laging panghuli sa listahan. Lumabas si Roxy sa mansyon, kasunod si Doktora Ina. Ang ulan ay tumitila na, iniiwan ang amoy ng basang lupa at ang sariwang simoy ng hangin. Ngunit sa loob ng mansyon, nagsisimula pa lamang ang tunay na parusa para sa mga naiwan. Si Tita Aurelia ay dahan-dahang tumayo. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa kaniyang sariling mga kamay. Kasalanan ko ito. Pinayagan ko ang aking puot sa mga dukha na magbulag sa akin. Pinatay niya ang manugang ko sa harap ng aking mga mata at ako pa ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Habang naglalakad si Roxy palayo sa gate ng mansyon, narinig niya ang dalawang maliliit na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa itaas na bintana. Nanay Roxy, Nanay Roxy. Sina Lysander at Amihan, nakadungaw sila sa bintana. Ang kanilang mga mukha ay tila mga anghel na naghihintay sa kanilang tagapagligtas. Kumaway si Roxy sa kanila. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ligaya na sila ay ligtas na. Sumakay si Roxy sa sasakyan ni Doktora Ina, ngunit bago sila makaalis, nakita niya si Kiko na may dalang isang balita. Ate Roxy, may nakuha kaming impormasyon. Ang sabi ni Kiko, ang kaniyang mukha ay balot ng paghinala. Si Tomas, tumakas siya. At bago siya nawala, may binanggit siyang isang pangalan na hindi natin inaasahan. Sino Kiko? Tanong ni Roxy. Ang tatay mo, ate. May kinalaman daw ang tatay mo sa pagkamatay ni Ma'am Elena. Naramdaman ni Roxy ang biglang pagtigil ng kaniyang mundo. Ang kaniyang tatay? Ang lalaking namatay na may bitbit na kahihiyan? Paanong ang isang manginginom na tulad nito ay madadamay sa isang krimen ng mga mayayaman? Bakit kailangang magkaroon ng isa pang twist sa gitna ng katarungan? Magagawa nga ba ni Roxy na tanggapin ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling dugo? At hanggang kailan siya hahabulin ng kanyang kahapon sa gitna ng kanyang paghahanap ng kapayapaan? Hindi! Hindi totoo yan. Isang mabuting tao ang tatay ko. Ang boses ni Roxy ay tila isang pigtas na kwerdas ng gitara, nanginginig at puno ng kawalan ng paniniwala. Ang kalsada, patungo sa lumang bahay ni Roxy, ay tila naging isang mahabang pasilyo ng mga alaala. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang bawat patak ng tubig mula sa mga dahon ng puno ay tila mga luhang bumabagsak sa kaniyang balikat. Tumingin siya sa kaniyang mga kamay, ang mga kamay na kinuha ang katangian ng kaniyang ama, at naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kaniyang dibdib. Ate, kailangan nating hanapin si Tomas. Siya lang ang makakapagsabi ng totoo. Ang sabi ni Kiko, habang pilit na pinatatakbo ang van patungo sa pier, kung saan balitang nagtatago ang pharmacist bago tuluyang tumakas sa malalayong lalawigan. Sa loob ng isang abandonadong warehouse sa gilid ng dagat, ang amoy ng kalawang at lansa ng tubig alat ay nanunuot sa bawat sulok. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang bombilya na kumukurap-kurap, nakaupo si Tomas. Ang kanyang mukha ay balot ng takot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na isinisilid ang mga pera sa isang lumang bag. Tomas! Ang sigaw ni Roxy nang pumasok siya sa loob ng warehouse. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa lumang sahig na semento ay umalingaw-ngaw. Tila isang babala ng paparating na katarungan. Mabilis na lumingon si Tomas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng kaba. Roxana, huwag kang lalapit. Wala akong kinalaman sa nangyari sa tatay mo. Sabihin mo ang totoo. Ang sigaw ni Roxy. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pighati. Anong kinalaman ng tatay ko sa pagkamatay ni Ma'am Elena? Bakit sinasabi nilang siya ang dahilan? Tumawa ng mapait si Tomas, isang tawa na tila pagkaluskos ng mga tuyong dahon sa sementeryo. Ang tatay mo, siya ang mekaniko noon. Roxana, siya ang huling humawak sa sasakyan ni Elena.
Pero hindi siya ang pumatay. Pinagbintangan lang siya ni Carlene dahil kailangan ng biktima. Binayaran namin ang mga pulis para manahimik. At ang tatay mo? Namatay siya sa kahihiyan dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Naramdaman ni Roxy ang isang matinding sakit na gumuguhit sa kanyang puso. Ang kanyang ama, ang lalaking itinuring na lasenggo at iresponsable ng buong bayan, ay isa palang biktima ng isang malupit na pakana. Namatay itong dala ang bigat ng isang krimeng gawa-gawa lamang ng mga taong may pera. Hayop kayo! Ang bulong ni Roxy, ang kaniyang mga luha, ay muling nagsimulang umagos. Sira na ang buhay namin. Kinuha niyo pa ang tanging dangal na meron kami. At ngayon, tatapusin ko na rin ang sayo. Ang sigaw ni Tomas habang dinadamot ang isang mabigat na bakal na tubo sa sahig. Laos si Tomas patungo kay Roxy. Ngunit bago pa man tumama ang bakal, isang mabilis na figura ang humarang sa harap ng babae. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa isang matigas na bagay ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse na sinundan ng isang mahinang daing. Nanlaki ang mga mata ni Roxy nang makita niya si Andres na nakatayo sa kaniyang harapan. Sinalo ang hampas na para sana sa kanya. Isang lamat ng dugo ang gumuhit sa braso ni Andres, ngunit hindi siya kumilos. Tama na ito, Tomas. Ang boses ni Andres ay kasing lalim ng isang hukay. Wala ka nang matatatakbuhan. Sa likuran ni Andre, dumating na ang mga pulis. Ang tunog ng mga sirena at ang kalansing ng mga kagamitang pangkatarungan ay muling bumasag sa gabi. Nadakip si Tomas. Pilit na isinasakay sa patrol car habang isinisigaw ang kaniyang mga huling sumpa. Naiwan si Andres at Roxy sa gitna ng warehouse. Ang katahimikan ay tila isang malawak na disyerto na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Dahan-dahang humarap si Andres kay Roxy. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Roxy, narinig ko ang lahat. Ang sambit ni Andres, ang kaniyang boses ay basag. Ang tatay mo, siya ang sumubok na ayusin ang sasakyan ni Elena bago ang aksidente. Nakita niya ang banta, pero huli na ang lahat. At ako ang naging dahilan kung bakit nadungisan ang pangalan niya dahil sa aking pagkabulag. Dahan-dahang lumuhod si Andres sa harap ni Roxy sa gitna ng maalikabok na warehouse. Isang sandali na hindi kailanman inakala ni Roxy na mangyayari. Ang makapangyarihang Andres Villacorte nakayuko sa paanan ng isang hamak na yaya. Patawarin mo ako, Roxy. Hindi lang ang buhay mo ang sinira ko, kundi pati ang dangal ng pamilya mo. Handa akong gawin ang lahat para maituwid ang mali. Kahit ubusin ko ang yaman ko, maibalik lang ang pangalan ng tatay mo. Tinitigan ni Roxy ang lalaking nasa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng magkakaibang emosyon. Galit, pagod, at isang munting liwanag ng kapayapaan. Pinahid niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay, hindi upang itayo si Andres, kundi upang hawakan ang hair clip ni Amihan sa kanyang bulsa. Ang pera ay hindi makakabili ng nawalang buhay, sir. Ang sagot ni Roxy. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Lumabas si Roxy sa warehouse. Iniwan si Andres na nakaluhod pa rin sa dilim. Habang naglalakad siya patungo sa van ni Kiko, naramdaman niya ang isang mahinang simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang pisngi. Isang pakiramdam na tila ang kanyang ama ay nakangiti na sa kanya mula sa langit. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Isang malakas na sigaw mula sa labas ang nagpatigil sa lahat. Sir Andres, ang mansyon! Nasusunog ang mansyon! Ang sigaw ng isang tauhan. Namilog ang mga mata ni Roxy. Ang mga bata, sina Lysander at Amihan, ay nandoon pa sa loob ng mansyon kasama ang bagong yaya na dala ni Carlene. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Magagawa nga ba nilang makarating sa mansyon bago lamunin ng apoy ang tanging alaala ng kanyang pagmamahal? O ang tagumpay ng katarungan ay mauuwi sa isang mas matinding trahedya
Nawawasak sa lahat? Bakit kailangang laging may kapalit ang bawat piraso ng kapayapaan? At sino ang nagmitsa ng apoy sa gitna ng katahimikan? Ang langit na kanina ay madilim dahil sa ulan ngayon ay nagliliyab sa kulay kahel at pula. Ang nakakabinging ugong ng apoy na lumalamon sa mga tuyong kahoy at mamahaling kagamitan ay maririnig mula sa malayo. Tila isang gutom na halimaw na walang pinipiling ubusin. Pagdating ng sasakyan ni Kiko sa harap ng mansyong Villacorte, ang bumati sa kanila ay ang amoy ng sunog na tela at ang makapal na usok na pumapailan lang sa itaas. Ang mga bata! Nasaan ang mga bata? Ang sigaw ni Andres. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng matinding kilabot. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, ngunit sinalubong siya ng mga tauhan at ng umiiyak na si Tita Aurelia. Nakaluhod ang matanda sa damuhan, ang kaniyang buhok ay gulo-gulo habang nakatingin sa nagliliyab na ikalawang palapag. Andres, ang bagong yaya. Tumakas siya. Natakot siya sa apoy at iniwan ang kambal sa loob. Ang hagulgol ni Aurelia, ang kaniyang boses ay halos mawala sa tindi ng pagsisisi. Naramdaman ni Roxy ang biglang paghinto ng kaniyang mundo. Ang kaniyang puso ay tila naging isang pirasong yelo. Sa gitna ng init ng apoy, hindi siya nag-isip. Hindi siya nag-atubili. Sa kaniyang isipan, tanging ang mga mukha ni na Lysander at Amihan ang kaniyang nakikita, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga yakap, at ang kanilang munting tinig na tumatawag sa kanya bilang Nanay Roxy. Roxy, wag! Ang sigaw ni Kiko nang makita niyang kumuha si Roxy ng isang balde ng tubig at ibinuhos ito sa kaniyang sarili. Andres, kailangan ko silang iligtas. Ang tanging nasabi ni Roxy bago siya mabilis na tumakbo patungo sa nagbabagang pintuan. Roxy, bumalik ka. Delikado. Ang sigaw ni Andres habang pilit siyang hinahabol, ngunit hinarang siya ng mga bumbero na kasasapit pa lamang. Sa loob ng mansyon, ang init ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa baga ni Roxy. Ang bawat hakbang niya sa hagdanang kahoy ay sinasabayan ng mahinang paglangit-ngit ng mga pundasyong unti-unti nang bumibigay. Ang usok ay kasing itim ng gabi, nagpapalabo sa kaniyang paningin at nagpapaiyak sa kaniyang mga mata. Lysander! Amihan! Nasaan kayo? Ang sigaw ni Roxy, ang kaniyang boses ay humahalo sa marahas na paglagitik ng mga nasusunog na poste. Isang mahinang iyak ang narinig niya mula sa dulo ng pasilyo. Ang kaniyang mga paa ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa silid ng kambal. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas. Isang huling kalupitan ng yaya na tumakas. Sa pamamagitan ng isang mabigat na estatwang kahoy na nakita sa pasilyo, buong lakas na hinampas ni Roxy ang pinto hanggang sa ito ay magiba. Sa loob ng silid, nakita niya ang dalawang bata na nagtatago sa ilalim ng kanilang kama. Nakatakip ang mga mukha ng kanilang maliliit na kamay. Ang paligid nila ay nagsisimula na ring lamunin ng apoy. Nanay Roxy! Ang sabay na sigaw ng dalawa nang makita ang babaeng basang-basa at puno ng uling. Mabilis silang kinuha ni Roxy at niyakap ng mahigpit. Huwag kayong matakot. Nandito na si nanay. Hindi ko kayo pababayaan. Kinuha ni Roxy ang isang kumot at binalot ang dalawang bata. Ngunit sa kanilang paglabas sa pasilyo, isang malaking poste ng kahoy ang biglang bumagsak mula sa kisame, humaharang sa kanilang tanging daan palabas. Ang init ay lalong tumindi at ang hangin ay tila naglalaho na sa loob ng silid. Sa labas ng mansyon, nakatitig si Andres sa nagliliyab na bahay. Ang kanyang buong pagkatao ay tila dinudurog ng pagsisisi. Naalala niya kung paanong itinapon niya si Roxy sa gitna ng ulan, kung paanong hindi niya pinakinggan ang katotohanan. At ngayon, ang babaeng kanyang minaltrato ang siyang tanging naglalakas loob na iligtas ang kanyang mga anak mula sa impyerno. Diyos ko, iligtas niyo po sila. Ang bulong ni Andres,
Ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang tumutulo habang nakaluhod sa damuhan. Kunin niyo na ang lahat sa akin, huwag lang sila. Sa loob ng silid, nararamdaman na ni Roxy ang pagbigat ng kaniyang mga talukap. Ang usok ay tila isang lason na dahan-dahang nagpapatulog sa kaniyang diwa. Ngunit bago siya tuluyang bumigay, narinig niya ang kanta sa kaniyang isipan, ang ili-ili tulog anay. Sa huling lakas na mayroon siya, binuhat niya ang dalawang bata patungo sa bintana ng silid na may balkonahe. Lysander, amihan, kailangan ninyong maging matapang, ang mahinang sabi ni Roxy habang pilit na binubuksan ang bintana. Nakita niya ang mga bumbero na naglalagay ng hagdanan sa ibaba. Isa-isang ibinigay ni Roxy ang mga bata sa mga bumbero. Habang pinapanood niyang dahan-dahang ibinababa ang kambal patungo sa ligtas na lugar, isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Roxy! Roxy! Ikaw naman! Ang sigaw ni Andres mula sa ibaba. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngunit sa sandaling hahakbang na sana si Roxy patungo sa bintana, isang malakas na pagguho ng kisame ang naganap sa kaniyang likuran. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang gumuho at ang apoy ay tila isang dagat na biglang bumulwak sa kanyang kinaroroonan. Andres! Ang huling bulong ni Roxy bago siya tuluyang lamunin ng makapal na usok at naglalagablab na apoy. Ang huling nakita ni Andres ay ang paglaho ni Roxy sa gitna ng nagngangalit na liyab. Ang kaniyang sigaw ng pighati ay umalingaw-ngaw sa buong barangay. Isang sigaw na puno ng pagkawala at matinding hapis. Nakaligtas ang mga bata, ngunit ang tagapagligtas ay naiwan sa loob ng nagbabagang mansyon. Magagawa nga ba ni Roxy na makaligtas sa gitna ng ganap na pagkakawasak? O ang kaniyang kabutihan ay magtatapos sa isang maapoy na sakripisyo? At ano ang halaga ng yaman at mansyon kung ang tanging pusong nagturo sa kanila kung paano magmahal ay tuluyan na ring naging abo? Ang katahimikan na sumunod sa nagngangalit na apoy ay mas nakakabingi kaysa sa dagundong ng liyab. Ang mansyong Villacorte, na dating simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ngayon ay isa na lamang kalansay ng itim na uling at abo. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bukang liwayway, ang usok ay dahan-dahan pang pumapailan lang mula sa mga guho, tila mga kaluluwang pilit na kumakawala sa isang madilim na nakaraan. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Andres sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at sugat. Sa kanyang tabi ay ang dalawang bata, ligtas at mahigpit na nakayakap sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pintuan ng ambulansyang papaalis, kung saan isinakay ang walang malay na katawan ni Roxy. Sir Andres, kailangan na po nating pumunta sa ospital. Ang mahinang yaya ni Kiko, ang boses nito ay puno ng lungkot. Hindi sumagot si Andres. Dahan-dahan siyang tumayo, binuhat ang kanyang mga anak at sumakay sa sasakyan. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na ipinapakita ang huling dabanggiti ni Roxy bago ito lamunin ng apoy. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang dalangin, isang pagsusumamo sa langit na huwag hayaang mawala ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay. Sa loob ng ospital, ang amoy ng antiseptic at ang mahinang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ang tanging maririnig. Nakahiga si Roxy sa isang puting kama. Ang kanyang mukha ay may mga benda at ang kaniyang paghinga ay dahan-dahang pinapatakbo ng isang oxygen tank. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay laging abala sa paglilingkod, ngayon ay tahimik na nakapatong sa malinis na kumot. Lumipas ang mga araw na tila mga taon para kay Andres. Hindi siya umalis sa tabi ni Roxy. Ang kaniyang mga negosyo, ang kaniyang yaman, at ang kaniyang pangalan ay nawalan na ng saysay. Gabi-gabi siyang bumubulong sa hangin, humihingi ng tawad sa lahat ng kaniyang pagkakamali. Roxy, gising na, ang mahinang pagsusumamo ni Andres
habang hinahawakan ang dulo ng mga daliri ni Roxy. Ang mga bata, tinatanong kanila. Ang mansyon ay wala na, pero ang pamilya natin ay naghihintay sa'yo. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat para sabihin kong ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay namin. Sa kabilang banda, ang katarungan ay tuluyan ng naging ganap. Ang balita tungkol sa pagkakadakip kay Carlene at Tomas ay naging laman ng mga pahayagan. Si Carlene ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa planadong pagpatay kay Elena at sa tangkang pagpatay sa mga bata. Si Tita Aurelia, sa kabilang dako, ay tuluyan ng tumalikod sa kaniyang karangyaan. Ibinenta niya ang kaniyang mga hiyas upang itayo ang isang foundation para sa mga batang biktima ng pang-aabuso, isang paraan upang linisin ang kanyang konsensya. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng silid ni Roxy, isang mahinang galaw ang naramdaman ni Andres sa kanyang kamay. Ang mga talukap ng mata ni Roxy ay dahan-dahang gumalaw. Tila isang lunti ang dahon na bumubuka pagkatapos ng mahabang taglamig. "Nanay Roxy?" Ang mahinang boses ni Amihan mula sa pinto. Dahan-dahang iminulat ni Roxy ang kaniyang mga mata. Ang kaniyang paningin ay malabo. Ngunit ang unang nakita niya ay ang mukha ni Andres. Isang mukhang punong-puno ng pagmamahal at matinding lunas. Nasaan? Nasaan ang mga bata? Ang unang lumabas sa tuyong labi ni Roxy. "Ligtas sila, Roxy. Ligtas silang lahat dahil sa'yo." Ang sagot ni Andres, ang kaniyang mga luha ay tuluyan ng umagos sa kaniyang pisngi. Lumapit ang kambal at maingat na yumakap sa gilid ng kama. Ang tunog ng kanilang mahihina at masayang hagik-hik ay tila isang mahiwagang gamot na nagpatibok muli sa puso ni Roxy. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng pait, ang lahat ng sampal, at ang lahat ng apoy na kaniyang dinanas ay tila naging malalayong alaala na lamang. "Sir Andres?" Ang mahinang tawag ni Roxy. "Huwag mo na akong tawaging Sir Roxy." Ang pakiusap ni Andres habang idinidikit ang kaniyang noo sa kamay ng babae. "Ako ay isang lalaking nagkamali. Ngunit nahanap ang kaniyang kaligtasan sa iyong kabutihan. Hayaan mong ako naman ang magsilbi sa iyo. Hayaan mong ako naman ang maging kalasag mo." Tumitig si Roxy sa kaniyang paligid. Ang kaniyang pamilya, ang pamilyang pinili niya at pinili rin siya, ay narito. Ang katotohanan ay nagtagumpay at ang kaniyang dangal ay naibalik ng higit pa sa kaniyang inaasahan. Naramdaman ni Roxy ang isang malalim na kapayapaan. Ang kaniyang krusada ay tapos na. Ang sugat sa kaniyang puso ay nagsisimula na ring maghilom. Tila isang lupang muling tinubuan ng mga bulaklak pagkatapos ng isang malakas na sunog. Bakit kailangang dumanas ng matinding hirap bago makita ang tunay na halaga ng bawat isa? At magagawa nga ba ng pag-ibig na itayo muli ang isang tahanan mula sa mga abo ng nakaraan? Ang hapon ay naging isang dapit hapon na puno ng kulay rosas at lila na langit. Isang pangako na ang bawat pagtatapos ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Oh,